Hi guys! Maligayang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng regular savings account sa Land Bank online na gamit lamang ang ating mga cellphone. Updated po ito guys ngayong 2026. Sa bagong sistema kasi ngayon ng Land Bank guys, kapag mag-open po tayo ng anumang product type o account type, at kahit physical po tayong pupunta doon sa branch, ay kailangan na pong dadaan muna tayo sa pag-fill up ng form online. May mag-a-assist po sa atin doon sa branch. So kailangan pa nating pumila doon guys kung marami po ang mag-open. So para maiwasan po natin ang pila, ay dito na lang tayo mag-open online sa ating cellphone bago tayo pupunta sa branch. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. At ibabahagi ko na rin po sa inyo kung ano po ang susunod na hakbang pagkatapos nating makapag-open online. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa anumang online banking application system guys ha. Kaya kung may mga system error na po sa inyong transaction, tumawag na lang po kayo sa customer service ng Land Bank. So let's go! Bago po ang lahat, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit ang notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay pupunta po tayo sa ating Google and then i-search po natin sa search bar ang Land Bank Online Account Opening. And then, i-click po natin itong Land Bank Online Account Opening, itong nasa pinakauna. And then, dadalhin po tayo dito sa portal ng Land Bank. So, ito po yung mga personal online application ng Land Bank, guys. Itong account opening, apply for loan, at itong account updating. At dahil mag-open po tayo ng savings account, dito po tayo sa account opening. May mga account type po tayong pagpipilian dito. Itong personal individual account, piso account, itong sole proprietary account, at itong corporate payroll account. At dahil savings account yung i-open natin, ay dito po tayo sa personal individual account. I-click lang natin itong open an account. So ito na po yung application form na fill upan natin guys. So una dito ay mamili po tayo ng account subtype. I-click lang natin itong box. And then piliin po natin itong individual. At dito sa product ay may nakalagay na po na deposit account. Next po ay itong product type. At ito po yung mga product na pagpipilian guys. ATM savings account to regular, ATM savings account payroll, ATM current account, passbook savings account or piso, time deposit account or piso, current account regular, current account interest bearing, institutional cardless ATM account current. Kung dollar product naman guys ay itong passbook savings account at time deposit account. So dito po tayo sa ATM savings account guys, itong regular. I-click lang natin itong may maliit na bilog. So dito na po tayo sa ating primary account name. Ilagay po natin dito ang ating first name, middle name at last name. Kung meron pong mga suffix ng ating pangalan, tulad ng junior, senior, the first, the second, ay mamili lang tayo dito. Next po, ilagay din natin ang ating active mobile number, ang ating email address, at pagkatapos natin ma-fill upan, dito sa baba, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na binasa natin at naiintindihan yung terms and conditions ng Land Bank. And then, i-click po natin itong may box pa rin, itong may nakalagay na I'm not a robot. And then, click po natin itong proceed with application. And then, mag-text po ang Land Bank sa mobile number na nilagay natin guys. At ito po yung text ng Land Bank. You have successfully initiated an online account opening application. At may reference number na po silang binigay. So, kailangan na natin ituloy yung application guys. At ayan po, nakalagay na po ang pinilapan natin kanina, ang ating pangalan, apelyido at ang ating middle name. Next po ay ilagay po natin dito ang ating date of birth. Next po ay ang ating nationality. Next ang ating citizenship. Philippines lang ang ipipiliin natin dyan guys. Next po ay ang ating sex o kasarian. Place of birth. Next po ay ang ating civil status.
I-click lang natin yung mga box guys para makapili po tayo ng ating ilalagay dyan ng mga information. Next po yung ating mother's maiden name. Buong pangalan ng ating ina, sa dalaga pa siya. Next po yung ating present address. Kailangan guys, ang ilagay po natin itong present address ay yan din po ang nakalagay sa ating valid ID na isasubmit. Kasi kapag hindi magkapareho yung address na nakalagay sa ating valid ID at nilagay natin dito, ay hihingian po tayo doon sa branch ng barangay certificate. Ganon din dito sa permanent address guys, kailangan magkapareho po sila. I-click lang natin itong may maliit na box, itong may nakalagay na same as present address para wala na pong daming tanong doon po sa branch kung pupunta na tayo. Next po ay itong primary mobile number. So ito na po yung registered mobile number natin guys na nilagay kanina. Next po ay ating residential phone number kung meron po. Ang nilagay ko po dito ay itong isang cellphone number na gamit ko. At ayan po sa ating email address, yan po ang nilagay natin kanina. Next po, dito na po tayo sa ating valid ID na i-submit. Ito po yung mga ID type na tinatanggap ng Land Bank guys. Barangay Certificate, City ID or others. Company ID, Driver's License, GSIS, Military ID, OFW ID, UWA ID, Passport, Philippine National ID, PhilHealth, Postal ID, PRC ID, RFID, School ID, Senior Citizen ID, SSS, Tax Identification Number, US Employee Identification Number, US Social Security Number, US Tax Identification Number, UMID, at itong Voters or Comelec ID. At ang available sa akin dito guys ay itong driver's license. So i-click na natin itong may bilog. And then ilagay po natin dito ang ating ID number dito sa baba. At sa paglagay ng ating number dito guys, huwag nang isali yung may mga dash guys. Number lang po talaga ang ilalagay natin. Next po ay itong supporting documents. So hihingian pa po tayo ng mga supporting documents guys kapag pupunta na po tayo sa branch. Ito po yung isa sa mga hinihingi ng Land Bank guys, ang mga supporting documents. Kailangan dalhin natin ito kapag pupunta na po tayo sa branch. Mamili lang tayo ng isa dito guys. Ito bang proof of billing, birth certificate of the child, clearance, halimbawa NBI, police or barangay clearance, letter of introduction, notarized special power of attorney, at itong waiver and quit claim. So itong proof of billing ang pinili ko dito guys. Next po, dito na po tayo sa financial information. So gusto malaman ng Land Bank kung ano pang occupation natin, kung ano ang trabaho natin. I-click lang natin itong may select occupation. So ang pinili ko po dito guys ay itong employed. Next po yung ating primary source of wealth. So i-click lang natin itong may box guys para makapili na po tayo ng ating source of wealth. So ito po yung mga pagpipilian. Kayo na lang pong bahalang mamili sa inyo kung ano po ang source of wealth ninyo guys. Next po, kung may secondary source of wealth po tayo, mamimili lang po tayo dyan. At may other source of wealth pa po tayong dapat ilagay guys. At may pagpipilian pa rin tayo dyan. Next po ang ating monthly gross income or pension or allowance. May mga pagpipilian din tayong mga amount dito guys. Next po ay ang ating annual gross income, pension or allowance. May pagpipilian din tayong mga amount dito. Next po ay ang ating tax identification number or TIN. Kung wala po tayong TIN, i-click lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check, meaning not applicable po. Pero kung meron po tayo guys, alisin lang natin yung check. Then ilagay po natin ang ating TIN number. And then dito na po tayo sa ating employment information. So kailangan nating ilagay ang pangalan ng ating pinagtatrabahoan dito po sa employer's name. Next po ay ang ating nature of business. So may mga pagpipilian po tayong mga nature of business dito guys. Next po nating fill upan ay ang employer's address. Address po ng ating pinagtatrabahoan. Sa pag-type ng address guys ay huwag nating lagyan ng numero. May invalid po kasi. Next po ay ang ating job title, kung ano po ang trabaho natin o ranggo natin sa ating pinagtatrabahoan. Next po ay ang ating employment date, kung kailan po tayo nagsimulang na-employed sa kumpanyang yan. Next po ay ang phone or fax number ng ating pinagtatrabahoan. At dito sa baba may additional information pang hingin si Land Bank sa atin. So pinindot ko lang itong may mga maliit na box guys. Not applicable kasi ito sa akin. Itong list of companies where the depositor is a director. At itong list of companies where the depositor is a signatory. Next po, existing accounts with Land Bank. So itong none ang pinindot ko.
dahil wala pa po akong mga account sa Land Bank. Next po, purchase any of the following products from Land Bank. Una dito itong ropa, so no lang ang pinili ko dito. Foreign currencies, no pa rin ang pinili ko dito. At itong manager's check, no pa rin. At dito naman sa existing accounts with other banks, not applicable lang nilagay ko, pinindot ko lang itong may maliit na box para malagyan ng check. Next po, Land Bank employee. So, no lang ang pinili ko dito. Relationship to Land Bank employees. So, not applicable lang nilagay ko dito, guys. Pinindot ko lang itong maliit na box para malagyan ng check. Relationship to official or employee of government. So, itong NA pa rin ang nilagay ko, guys. Not applicable. Next po, citizenship. Are you a US citizen? Of course, itong no ang pipiliin ko. At ayan po, natapos ko na fill upan lahat. So, i-click na natin itong next. I-click pa rin natin itong next. So, ngayon guys, ay reviewin na natin yung mga nilagay nating mga detalye. I-double check po natin kung may mga mali ba tayong mga nailagay. Dahil pwede pa natin i-edit yan. I-click lang natin itong back. At kapag okay na, i-click na natin itong submit. So ito na po yung account opening summary, guys. Nakalagay na dito ang ating application number, ang ating type of account, account subtype, ang ating account name, email address, registered mobile number, ang product subtype. Ang pipilapan na lang natin dito ay itong purpose of account opening. So may mga pagpipilian po tayong mga purpose dito, guys. So ang pinili ko po dito ay itong savings or investment. Next po, expected monthly deposit. So, 5,000 pesos po ang nilagay ko dito, guys. Next po, expected frequency of deposit. So, 2 po ang nilagay ko. And then, click na natin itong submit. And then, magpop up ito. Do you want to submit this application? So, click lang natin itong yes. Application acknowledgement. You have successfully submitted your application. At nag-text din ang Land Bank sa akin, guys. Pagkatapos daw natin dito ay pwede na po tayong pumunta doon po sa branch na pinakamalapit sa ating lugar. At dalhin daw natin yung valid ID na sinabit natin dito at yung supporting documents na pinili natin. At kailangan makapunta na po tayo ng branch hindi lalagpas ng 30 days. Dahil may invalid na daw ito kapag lagpas na ng 30 days, saka na tayo pupunta. So mag-apply na naman tayo ulit. So yun po guys, pumunta kagad ako sa pinakamalapit na branch ng Land Bank dito sa aming lugar. Sa araw mismo pagkatapos kong nag-open online. At pagdating ko doon guys ay binigyan nila ako nitong form. At pagkatapos kong napilapan guys ay pumila na po ako doon sa new account section. So nung na-entertain na nila ako, may ibang documents pa pala silang hingiin sa atin. Aside sa valid ID at proof of income na sinabmit ko online. Hiningian pa nila ako ng company ID guys. At dahil hindi magkapareho yung address na nilagay ko sa form at ang address na nakalagay sa aking valid ID, hiningian po nila ako ng barangay certificate. So yun, hindi po successful ang aking pag-open ng account that day. Kaya kung mag-open po kayo ng savings account dito sa Land Bank, kailangang may proof po kayo kung saan po kayo nagtatrabaho at kung ano po ang trabaho ninyo. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Bye!